O Diyos, tanggapin mo ang aming mga handog, ang aming mga handog. Done without love, it becomes a burden, an obligation. Gusto niyo mag-SM? Ang morning nun hanggang gabi, nandun ako sa kabaong. Nakakasandal ako. Kahit lang siguro sino. Ma'am, nakasigot ka na. Okay, I am Charmaine N. Kayanan, turning 30. Ay, tanda na. Nakatira ako sa Pulong Maragul, so dito lang sa Angeles. Dito na rin ako pinanganak. So matagal na ako talaga sa Angeles City. Sa aming magkakapatid, ako yung pangalawa sa bunso. Happy birthday to you. Happy birthday. Hey! Pilyo kasi ako nung bata and ako parang attention seeker ako. Lately ko lang na-realize nung graduate na ako. Habang lumalaki ako, ang nasa utak ko lang kasi noon is, bakit hindi ako napapansin ng mga family ko, hindi ako napapansin ng mga yung may parang tumutubong selos. Lumaki din ako na, hindi ako ganong kalapit sa family. Yung parang attention na nakikita ko sa iba na hindi ko nare-receive is parang hinahanap-hanap ko. Then, yun nga, kagraduate ko, na-realize ko na, attention seeker ako. Si mother ay nagtuturo, pero technically, ang profession talaga niya ay deaconess. Graduate siya talaga as a deaconess sa United Methodist Church. So, ang buong family, from mga lolo't lola, Methodist na talaga. So, pinalaki na talaga kami na nasa church. Thankful ako dahil lumaki ako sa church kasi parang naka-gain ako ng confidence. Kasi dun sa church, nakakapag-choir kami, may mga activities kami na pupuntahan, tas mga youth camp. So, nabibuild din yung personality ko na sa tingin ko nakatulong yun. Bakit? Sa tingin ko naging mabait na bata ako. Sa perspective ko, kapag lumaki ka sa church, na guided talaga sa the Bible, kung ano yung utos sa Bible, syempre matatakot kang gumawa ng kasalanan. Sabi nga dun sa Bible is, honor your father and mother. Ang tingin sa akin ng mga ka-churchmate ko din noon, mabait talagang na bata, na masipag sa church. Actually, parang ginugol ko talaga ang life ko sa church. Nung bata ako, kung tutuusin, mas marami akong time sa church kaysa yung pupunta sa mall, nagpapasya sa kahit saan-saan. Happy 19th Founding Anniversary! House of Worship! Si Charmaine actually she's a daughter of a deaconess. So nanay niya, ibig sabihin, church worker din yung nanay niya. So siguro, nadala yung disiplina at turo ng mga magulang niya hanggang sa lumaki siya mula pagkabata hanggang sa mag-adult siya na nagse-serve sa church. Very committed naman siya. Kahit pagod siya sa trabaho, she to it. Kasi siya yung head ng aming multimedia. Hindi kami makakapag-operate na without her present before. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya minomonopolize yung trabaho. She trained people na matuto rin dun sa kanyang ginagawa so that if unavoidable yung sitwasyon, hindi siya makakapunta, mayroong pumapalit sa kanya. So, nag-train siya. Equiper siya at motivator and encourager siya sa mga kabataan. Bakit kapag SM Mall na yung pinag-uusapan? Marami akong ministry na nahawakan sa church. Itong latest nga lang, ang ministry hawak ko is yung sa multimedia, which is very helpful yung naging course ko. Sa tingin ko, yun yung purpose ni Lord, bakit napunta ako sa ABCom. Kasi first course ko talaga choice ko talaga is psychology eh. Yun talagang gustong-gusto ko. Napunta ako sa ibang school, nag-entrance exam ako. Ayan, 2 school yung pinuntahan ko, nag-entrance exam ako, napasar ako. Tinawagan ako sa system class nung dating din si Dr. Galang. And then, nag-offer ng scholarship. Yun nga lang, ang offer is AB Communication.
College of Arts and Social Sciences, the future politicians. The eye of the tiger. Be part of the College of Arts and Social Sciences. Una, inisip ko nga, ayoko yun eh. Kasi hindi ako talaga good sa English. Hate ko talagang English. Yun nga lang, dahil sa kahirapan ng buhay, hindi talaga namin kaya ng walang scholarship. Yung sahod ni Papa, tricycle driver lang siya, hindi naman kaya ng pag-aaral yun sa college. Teacher, hindi rin kaya kasi ilang kami magkakapatid na pinag-aaral niya sa college. So, hindi rin kaya yun. Grade school pa lang siya, bike ang paggatid ko eh. Noong high school siya, nakasingle ng motor. Nung nag-college yan, naka-tricycle na kami. Siguro naman, pag college ka na, 4 wheels na yan ang ipaghatid ko sa iyo, sabi ko. So, nangyari naman yung ngayon na minsan na kapag nagtatrabaho siya, inahatid ko naman ng 4 wheels, sasakyan na. Ganun. Tapos sabi ko, yun nga, magsumikap siya, huwag siyang basta maglulustay ng pinaghirapan niya, ilalaan niya yung mga bagay na darating ang araw na meron siyang magagamit. Kanina na-mention ko na hindi talaga yun yung first na course na gustong-gusto ko. Bakit hindi yun? Ugali ko talaga ay introvert talaga ako. Akala ng tao extrovert ako dahil very jolly ako, na nakikipag-socialize ako sa mga tao, pero ang totoo, ayoko talaga nakikipag-socialize sa tao. Pinaka-fear ko talaga yung makipag-usap sa maraming tao. Makipag-usap sa mga bagong tao. Humarap sa camera. Sa stage, tumayo sa stage. Oo, lumaki ako sa church na binild niya rin yung confident ko. Pero may mga tao kasi na katulad ko na mahirap. Minsan inaaway ko na yung sarili ko. Bakit hindi ko kaya? Bakit nahihirapan ako sa ganon? Na nahihirapan na makipag-usap sa mga tao. So, ang first course ko talaga is psychology. Pero yun nga, dahil binigay ni Lord sa aking ABCom and need ko talaga ang mag-aral. Grinab ko yung opportunity na makapag-study ako sa systems and then yun ang course ko ng ABCom. Sa ABCom, kung babalik ako sa mga nakaraan, iisipin ko yun. Yung mga activities na ginawa. Hindi pala nasayang yung decision ko na i-grab to. Kasi, oo, natatakot. Ang dami kong fear. Pero, nakita ko yung sarili ko na trinay ko, ginusto kong gawin yung mga ganon. Nahirapan ako, inaway ko yung sarili ko. And then, at the end, natapos ko. Natapos ko yung mga projects na ni-require ng school, like short films, mga college days na kailangan makipag-involve, parang nakipag-socialize ako sa mga iba't ibang colleges. Nag-theater ako. Yan, isa pa yan. Di ba nga, sabi ko kanina, talagang takot ako sa maraming tao. Parang ginawa ni Lord dahil nilagay ako ni Lord din sa ABCom. So, yung hindi mo talaga kaya, gagawin mo. Whether you like it or not, kailangan mong gawin yung project. Kailangan mong gawin yung activity. Kailangan mong maging actress. Itago mo yung personality mo. Yung pang pinakamahirap, komedyante pa. Takot na takot ka na sa maraming tao. Magiging comedy pa yung role mo. Ikaw pa yung main character. Pero yung nakaka-proud doon kasi natapos mo. Nagawa mo. Yun yung pinangahawakan ko nung graduate ako. May takot ako. Oo, hindi natin matanggal yung takot. Nakatulong yung ABCom sa akin. Na-efface yon yung fact na okay lang na andun ka sa status na kahit hindi ka nag-heal, kahit hindi ka nag-improve, as long as na fini-face mo yung fear mo. Inaamin ko sa sarili ko, hindi naman ako ganun matalino. Hindi rin ako na ganun ka-talented. Pero ang natutunan ko sa ABCom is yung i-accept mo kung sino ka. Kung ano yung kakayanin mo. Maraming magja-judge sa'yo, maraming magsasabi na hindi mo kaya. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Yung ABCom, malaking tulong yon, yung mga activities na yon, para i-accept kung sino ako. Yun yung pinangahawakan ko ngayon. Na-inlove ako sa ABCom, na-inlove ako sa media. Bandang huli pala, gusto ko palang gawin yung pag-hosting, kahit takot ako.
may ganun pala. Biglang na-realize na takot kang humarap sa camera, pero gustong-gusto mong nakikita yung sarili mo nasa TV ka. Gustong-gusto mo yung sarili mo na nakapost yung mukha mo. Na, ay, ang ganda ko doon. Uy, nagawa ko yun. Nakaka-proud. Good thing sa media. Kasi nakikita mo. Ikaw mismo ma-appreciate. Kahit hindi na na-appreciate na ibang tao, it's okay. As long as na ginagawa mo kung ano yung gusto mo at mahal mo. Kasi, since kasi, kami yung pioneer, inaayos pa nila yung mga curriculum. Tinitingnan nila kung ano improvement. Sa mga part ng mga, like, for example, editing, hindi kasi siya fully talagang tuturo nila sa'yo in detail. So, parang mangyayari dyan is, magkukusa ka, yung magpag-aaralan mo, parang ganon. Yung mga techniques, ikaw ang gagawa ng sarili mong technique. Mas mabilis akong mag-improve when it comes to editing. Editing photos, editing videos. Yun, na-enjoy ko yung editing talaga as in. Kahit na nakaka-stress, pero kapag natapos mo yung output, ang saya. Lalo na yung creativity mo, una, pinaplano mo lang eh. Ni-imagine mo lang. Pag natapos mo na yung project, ito na, nagawa ko na siya. Ang pagtitake kasi din sa ABCom, kailangan may gamit ka. Yun yung pinakamasakit na fact. Kailangan mong may computer para makapag-edit ka ng mga short films. Kasi ang writing, papel and ballpen, carry naman yun, di ba? Pero pagdating kasi sa editing na ng mga short films, yun yung mahirap. Yun yung naging struggle ko talaga financially. Kailangan kong magtabi ng pera para makapag-ipon, makapagbili ng mga kakailanganin ko. Nakatulong din yung family sa ibang side, like makabili ng kahit digicam lang, malit lang ng camera. Tapos, pagtsatsagan mo yung mababang memory ng computer na ilang beses nagka-crash every time na nagko-convert ka ng video. Yun yung isa sa struggle din sa ABCom. Kailangan may gamit ka. Pero hindi naman ibig sabihin mag-stop ka dun eh. Lahat kasi ng course may mga struggle talaga. Pero may mga solusyon. So, nasa sa'yo kung iti-take mo yon na negative, hayaan mo na lang na, ay, wala ako. Pero dahil in love kasi ako sa course eh, na-in love na ako. Dati ayaw ko siya kasi pagkakaalam ko, pag sinabing ABCom, kailangan marunong kang mag-English. Pag sinabi nilang ABCom, parang requirement na marunong ka sumulat, pero hindi. Dahil nag-aaral ka pa lang, take the opportunity to learn. Yun, masaya tayo kasi blessed tayo ni Lord na magkaroon ng partner. Noong nag-aaral ako sa System Plus, meron ako naging boyfriend na under siya sa department ng IT. Ayan, yung name niya, Gerald. Nung nag-aaral ako, syempre meron tayong love life nun, no? Pero in time kasi nun, working student ako sa mismong department ng CAS. Tumutulong ako sa secretary, nagpe-prepare kami sa mga CHED. So yung before that day, nagkataon, itong latest boyfriend ko, binisit niya yung si Gerald, yung dati kong boyfriend time na yon. And nung binisit niya, nagkasalubong kaming tatlo. Nung time na yon, very busy ako, nagmamadali ako, takbo dito, takbo doon. So hindi ko ganun napansin si Rich is best friend niya, si Rayan, na boyfriend ko ngayon. Pinakilala ko ni Gerald kay best friend niya na, uy, girlfriend ko pala, sabi niyang ganon. Tapos ako naman, dahil nagmamadali ako, kailangan ko bumalik sa office. Akala niya, yung reaction ko na hello, parang naisnab ko pala siya. So akala niya, masungit ako, yung pangit ugali ko. Yung sabi nga niya nung time na yun, at ganon yung girlfriend mo, pagpalit mo na nga yun, so, ganon yung expression niya. So ayaw niya sa akin. Gagraduate na lang kami. Ready na kami ni Gerald na after graduation, dami na namin plano eh. After graduation, maghanap kami ng mga trabaho namin. Ako, pupunta ako sa field ko. Siya, dahil IT siya, magpa-freelance siya sa mga web development, ganon, mga iba-ibang sideline. May mga plan na kami. But, months before the graduation, namatay siya. Gumuho yung mundo ko noon. Grabe. Laki ako sa church, oo. Pero, mayroong time kasi nung teenager life ko na ligaw ako.
Hindi ko alam yung meaning ng love. Ako, feeling ko, ang layong-layo ko sa family ko. Pero dahil dun kay Gerald, siya yung nagpabalik sa akin sa family ko, nagpa-close sa akin sa family ko, nag-interpret sa akin what is love. Sabi ko pa nga, Lord, bakit nung time na naging ka-close ko yung family ko, naging okay ako sa family ko, naging naintindihan ko na yung about sa'yo, bakit mo siya kinuha? Pero nung time nun habang nag-heal ako, habang hinihil ako ni Lord sa pagkawala niya, unti-unti, nare-realize ko din yung love ng family ko sa akin. Doon ko din nalaman. So, namatay na siya, naging ways pa rin siya ni Lord para mapalapit ako sa family ko. Naging struggle namin noon yung ang ganda ng plano nila. No, nakikita namin una yung guy. Sobrang ang bait-bait niya, talagang responsible. Botong-boto naman kami kasi nakita naman talagang ang bait niya, responsible, mabait na anak sa magulang. Bigla nang nangyari, no? Hindi lang siya affected talaga. Pag nakikita siyang umiiyak, talagang tumutulo yung luha niya. Ako rin. Tumutulo yung luha ko, talagang umiiyak din ako. Kasi yung bigat ng nararamdaman niya, ganun din yung nararamdaman ko para sa kanya. Sige, pagdating ng araw, sabi ko, pagdating ng araw, pag ready ka na, sabi ko, pag merong lumapit sa'yo ulit na magmamahal, sabi ko, tanggapin mo na, sabi ko, para makapag-move on ka. No? Me and Charmaine met 2013. Back then, bibisitahin ko lang sa yung best friend ko. Nung pinakilala sa akin si Charmaine, as in sobrang sungit, parang ayaw talaga niya makipagkaibigan. So on that same year, what happened is that yung common friend namin na yun, namatay din siya. Yun, nagkikita kami sa burol, pero hindi kami nagpapansinan. All of a sudden, bigla siya nag-message, bigla siya nag-text. Sabi niya, pwede ba akong pasamahan sa sementeryo? Bisitahin lang natin si Gerald. So sinamahan ko siya. Punta namin ng sementeryo, umain sa labas, and then, yun pala, hindi naman pala siya same nung una, nung sobrang sungit. Makwento pala siya, as in ma-entertain siya. Madalas kong nakakasama si Rayan. Habang tumatagal na nakakasama ko siya sa pag-visit kay Gerald, naging close friend kami. And then, ayun, nagkakaroon ng time na hate namin ang isa't isa. Kaya pala hate namin ang isa't isa. Pareho kami ng ugali. So parang nakita namin yung isa't isa sa sarili namin. Parang nang inisip ko nga, galit na ako sa sarili ko para makita ko, parang bandang huli, di ba? The more hate, the more love. Ganun ang naging peg namin. Habang tumatagal, naging close friend kami, and then laban, ganun. And then, yun, naging kami. Hindi ko makakalimutan yung mga naranasan ko after the graduation. Kasi yun yung pinaka-pick mo eh. Excited ka na lumabas sa field, sa real world. And then excited ka na i-apply lahat ng mga natutunan mo, lahat ng mga in-applyan ko. Kung hindi sila hiring, with experience. At yung pinakamasakit na part, yung dun sa national, kapas ko ng resume, sa guard pa lang, tinanong ng guard, Ma'am, may kakilala po kayo sa loob. Ay wala po, nag-try lang po ako mag-apply, magsasubmit lang po ng resume. Nung sinabi kong wala akong kakilala, parang feeling ko yung resume ko natapon sa basura. Sabi ko, ay, kailangan ko rin palang i-accept na sa mga big industry or media and station, kailangan may backer ka. Yun yung pinakamasakit na aray. Yung ka-graduate mo, excited ka na pumunta ka na sa field mo. Makakapagsulat ako sa mga TV station, mag-newscaster ako, magre-reporter ako doon. Mag-i-edit ako ng mga shows nila. Parang ganun yung aspect mo, excited ka. Pero nung biglang nanlumo ako, nung ilang TV station, halos inikot ko lahat ng TV station and radio station sa Pampanga. Yun nga, napunta nga ako ng Manila. Ako sakit pala, wala talaga. Nung time na usong-uso yung mga online teaching. Sabi ko, Lord, oo, graduate ako ng college. Medyo may mga natutunan naman ako sa English, pero English pa rin. Ganun pa rin ako. Doon pa rin ako ilalagay. Sabi ko, doon nakakahiya. Nakakahiya man aminin na. Alam nyo ba, pumasok talaga ako sa college na
Ewan ko ba, loko siguro ako sa high school. Yes or no lang ang alam ko sa English. Saktong-sakto lang yung mga words na alam ko sa English. As in, hirap na hirap akong makapag-construct ng sentence nun. Kaya hate na hate ko ang English nung college. Meron nag-open naman na job, customer service. Sabi ko nga, customer service. About communication, medyo related naman siguro. Sabi ko nga, doon ko na-encounter ang iba't ibang klaseng tao. Tapos makikita mo din dyan yung mga, yung mga yumaman dahil pinagpaguran nila. Yun yung mga pinakasimpleng tao. Ang sarap makipag-communicate sa kanila. Then makikita mo dyan yung biglang yaman. Okay, ito yung mga taong nang-aaway sa mga customer service. Ito yung taong ganito. Doon ko mas naiintindihan yung mga iba't ibang klaseng tao, level ng tao. After nun, doon na nag-open si Pep TV. Formal nang binuksan sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda at Guagua Mayor Anthony Joseph Torres sa ngalan ni Ace Ocson at Joy Diwa. Ito si Charmaine Kayanan. Magandang araw. Nung nag-start ako dito, grabe, sobra yung pangangapa. Parang nag-back to zero ako. Sabi ko, parang wala na akong natutunan. Andun lang ako doon sa part na alam ko lang yung iba't ibang klaseng tao. Pero pagdating sa pinag-aralan ko, hindi ko na alam pala. Para akong nag-format ng SD card. As in, talagang wala akong kaalam-alam nung umapak ako dito. Dahil production assistant ka, yun kasi yung first position na hinawakan ko dito sa PEP. Kailangan ikaw yun dito sa pag-direct sa floor directing, sa pag-queuing ng ganito. Paano yun? Sabi ko, paano kung mag-queue? Paano ko yung bubuuin ng isang show? Ayun na, in-accept ko na lang na kahit mahirap, napunta ako sa field na to, na parang nag-back to zero ako. Pinag-aralan ko, nagpursige ako. Naging struggle ko nun. Voice ko, as in, talaga, hindi ako pang TV, hindi ako pang radio. May mga tao na parang gift na nila na kahit anong, the way sila magsalita, kahit normal lang, ang ganda ng voice nila. Pero yung sa akin kasi talagang, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong i-modulate, kailangan mong buuin. Kasi dahil young soul ako, pati yung voice ko is very young. Kung mag-news ka, ang liit, grabe. Kung pakikinggan ko yung dating news ko, ang liit ng boses ko compared dun sa ngayon. At least naman may improvement. Parang ganun nakikita ko. Ang mga kapampangang vloggers ang magiging host sa kauna-unang Influencer and Content Creator Summit Philippines na nakatakdang ganapin sa November 11 sa Clark, Pampanga. Yun nga sa college, na hanggang ngayon na pinanghahawakan ko, you have to love yourself too. Hindi ka nila maiintindihan, iintindihin mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-proud ko sa sarili ko. Oo, hanggang ngayon. Yung mental health ko, hindi siya okay. Nagkaka-depression ako, anxiety. Nasa church ako, nag-church ako. Sasabihin nila, oy, nag-church ka, kailangan yung faith mo, strong. Pero isa din ang natutunan ko din doon na mahal ka ni Lord kasi sino ka. So you have to love yourself too. Kailangan mo i-accept kung anong kaya mo. Pero hindi naman ibig sabihin hanggang doon ka na lang. Yun yung laging pinanghahawakan ko ngayon. Hindi ko masabi, perfect ako ngayon. Magaling na ako. Kaya ko na lumaban sa mga pang-national na. Kaya ko na tumay sa pang-national. Kasi sa state ng mental health ko, hindi ko pa rin kaya. Pero dahil mahal ko yung sarili ko, kakayanin ko. Pag nasa media world ka, more in passion. Walang malaking pera sa media world. Hindi malaking sahod sa media world. May mga iba na tetempt nga sila na may pa-under the table na payment. Meron silang bayaran ng media. Oo, totoo yun. Nangyayari yun. May mga ganon. Kasi wala talagang pera sa media. Pero dahil passion mo to, mahal mo to, pang-aalagaan to. Kailangan mo alagaan yung ikaw na hindi ka magpapabayad na binayaran niya ako, papalitan ko yung story ko. No. Kung ikukwento ko yung buhay ko, based sa naranasan ko, pwede kong sabihin na ang ABCOM nakatulong sa akin na i-face ko yung fear ko. Ang ABCOM nagpa-realize na sa akin na kahit takot na takot ako sa harap ng camera, okay lang. At the end, magkakaroon ka ng magandang output at magiging proud ka sa sarili mo. Pero ang ganda kasi ang ABCOM Alam mo yun, yung pwede kang pumunta sa field na post-prod, editing. Pwede ka rin mapunta dun sa field na hosting. Ang kinaganda ng media,
mararanasan mo ang lahat ng field. Lalo na kapag naging newscaster ka, kailangan pag-aralan mo din or magkaroon ka rin ng background sa business kapag lalo na yung balita mo is about business, politics, law, hindi ka mabuboard sa ABCom. Lahat ng field mararanasan mo sa ABCom. Talagang mararanasan mo or pwede mong maranasan na after graduation na may hirapan ka pumunta sa field mo. Or makakahanap ka kagad ng job, pero may expectation kagad, panghawakan mo pa rin kung ano yung mga natutunan mo. And always open ka kung ano pa yung matututunan mo. And lagi mong iset yung goal mo na kailangan maganda ang magagawa mo. Hindi man perfect, para sa'yo maganda yun. So kung kakausapin ko yung batang ako, sasabihin ko lang na okay lang. Marami kang naranasan, maraming magja-judge sa'yo, it's okay. Sabi nga nila, it's okay not to be okay. Part talaga yon. Enjoyin mo lang. Basta, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Hindi ka pareho ng buhay mo o yung buhay ng iba. Marami ako naranasan. Until now, proud ako sa sarili ko na hindi naging okay ang mental health ko. Every now and then, nararanasan ko yon. Nagbe-breakdown pa rin ako, marami pa rin ako nagiging problema. Iiyak pa din ako. Pero okay lang. Kaya, nung batang ako, okay lang. Okay lang maranasan kung anong meron sa mundo. Okay lang maranasan mo kung anong talagang buhay na binigay sa'yo ni Lord. Risky to, intriguing yet risky.